Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga mo, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Pogi na macho ba nga bumabati sa inyo ngayong Agis ng Setyembre, Miyerkules. Opo. Yan, mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan at kasama siyempre si Miss Juvie de Guzman. Good morning, boss. Good morning, pero teka muna, importante ito. Tanggap muna tayo ng isang flash report mula kay Patrol Jen Patrol. Ngayong buwan ang bawat singil sa kuryente ng Meralco, batis ansyo ng Meralco, bababa sa 19 centavos sa kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente, kaya't nasa 13 pesos 8 centavos kada kilowatt per hour ang kabuoang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Ayon kay Meralco Vice President at Head ng Corporate Communications Joe Saldariaga, para sa mga typical na consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan, katumbas ito ng 37 na pesos na bawas sa kanilang kabuoang bill. Isa sa tinitigan dahilan ng bawas singil sa kuryente ay ang mas mababang generation charge mula sa mga independent power producer at mga power supply agreement. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIC Patrol Report. Yeah, mga kasama, maraming salamat kay kasamang Jen Patrolya para sa importanteng report yan. Baba ng kuryente. Good news sa gitna ng lahat ng mga bad news. Isang bumabaha ang bad news, lalo na tungkol sa baha. Attorney, binaha ka na rin, no? Hindi ka nakarating kahapon. Oo, at ang isa sa mga hindi magandang nangyayari ay ito, eto na nga mga diskaya, di ba ang kaya nga nagkakaroon ng legislative inquiry. Yes. Both houses, Senado at saka House, Opo, ay may legislative inquiry para kumuha ng impormasyon. Yes. Pero bakit ganon? Kapag nagbibigay yung isang tao ng impormasyon, sila pang minamasama. Ayun. Hindi maganda, alam nyo, lalo na dyan sa House, alam nyo, mga kasama ko sa House, mga kapwa natin Pilipino Kaibigan sa House. Hindi na ba kayo nadala yung ginawa nyo ng Quadcom at Tricom na halos isumpa kayo ng sambayan ng Pilipino sa style nyong bulok na ginigit-git nyo, iniibit nyo, kinokontempt nyo yung mga witnesses. Yun lang. Yung mga diskaya, hindi sa kinakampihan ko sinasabi ko sa inyo, kung may mali na ginawa, may demanda nyo. Ganyan talaga ang buhay Pero, nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Parang kino-cross-examine nyo, hindi nyo po papel yan. Katulad yan si Luistro, yung sinasabi namin na kapag hindi ka matalino, akala mong matalino. Pero pag matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Aha. Sasabihin ba naman, yung iyong affidavit null and void? Mali kasi ang daming mga loopholes. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Tignan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit Binanggit si speaker. Porkit binanggit si speaker, sinungaling na. Porkit binanggit si Saldico, sinungaling na. Porkit binanggit yung mga kasamahan nyo sa bababang kapulungan, sinungaling na. Mali. Porkit ayaw ayaw isang quote si Pangulong Duterte, mali na. Hello? Yan. Oo, saan kayo kumukuha ng pagka-phrase net?
Pero attorney, prefabricated concrete. Oo. may due process naman yan. Pwede naman ipasinungalingan nila kung ano may binanggit. Oo, pero di ba fact-finding kayo? Opo. Ito, Dapat ganon. nagbigay ng impormasyon. Yun nga. Under oath affidavit. Nakalimutan yata, abogado pa naman si Luistro, ano? Nakalimutan. Nakalimutan yata niya yung principle that an affidavit Opo. is entitled to full faith and credit upon its face. Yes. Kasi sworn yan, sinumpaan yan. Opo. Hindi para sa komite ng House na sabihin by perjury. Tama po, Tama tama ka. po, tama May po. due process. Kung mali yan, abay, di demanda nyo sina Diskaya. Correct, yun. Kung may legal personality ka. Opo. Pero para sabihin mo doon, nagbibigay na nga ng impormasyon yung tao. Kasi kine-question niya, di ba? Natatawa nga ako rin sa mga taong ito eh. Sabi niya, Hinaharang na nila eh. bakit walang ledger nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay eh. Opo. Ibig nyo sabihin, hindi kayo kapani-paniwala. Huwag mong i-contest yung resource person mo, inimbita mo yun eh. Hindi para i-cross-examine, hindi korte ito, kundi para kumuha ng impormasyon. Opo. Whether tama o mali yun, ay kayo ang mag-determine. Yun. Di ba? Gagamitin nyo lang yung impormasyon na yan in the formulation of new legislation or remedial legislation para magkaroon ng susog yung mga dating batas para kung may loophole. Para mabago. Or may bagong batas. Yes. Para kayo mag-judge, wala po. At saka, alam mo akala mo talaga itong si Luistro magaling eh. But she violates yung principal, yung fundamental principle Opo. of questioning. Kung siya man, tingin niya sa sarili niya, magaling siya mag-cross-examine, mali yung ginagawa niya. There Yun. is a fundamental principle of cross-examination. Oo. Do not ask a question, the answer of to which you do not know. Ayun. Huwag ka magtatanong na hindi mo alam kung anong isasagot na ng witness. Tama. Para hindi ka ma-balljack. Every lawyer na marunong mag-trial ay alam yan. Para hindi ka nabobolyak, sinabi niya, bakit wala nung panahon ni Duterte? Ba't walang ledger? Hindi ko may nagbibigay. Opo. Hindi niya alam. Sigurado kayo. Ayun. Ito pang si Terry Ridon, si Bambolyas. Si Boy Bambolyas. Tanong pa ng tanong. Hindi kami naniniwala. Ay, di huwag ka maniwala. Pero inimbita niyo yung tao. Mga Ayun. abogado ito napapakamot na lang ako ng puwit Ay, ganun. Oo. Pero attorney, sana. Sapagkat, sige. nakalagay na nga sa mismong konstitusyon. Tama. Huwag niyong babastusin ang resource person. Inimbitan niyo yan. Hindi po nasasakdal yan. Hindi akusado yan. Hindi respondent yan sa criminal case. Resource person. Tama. They are entitled to be treated with respect and dignity. Sinabi na yan. Doon sa bagong kaso tungkol sa powers ng legislative inquiry, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, Opo. na napanalo ng abogado ni Lincoln Ong sa Supreme Court. Sinabi, null and void yung arrest warrant nung mga family executives. Opo. Nanalo yun kasi ang balita ko kaya daw nanalo yun bukod sa magaling yung argumento, malakas daw yung sex appeal ng abogado Yun ni na. Lincoln Ong. Chismis lang naman yun. Hindi ko malaman kung sino nga yun pero ang balita ko napakalakas daw ng sex appeal kaya Parang nanalo ikaw. sa Korte Suprema. Pero bukod sa biro, bakit ginaganyan niyo yung witness just because? Hindi nyo gusto Yung sagot niya. hindi po yon ang essence ng power to cite in contempt. Ayun. Buti na lang nadala na siguro sila sa negative public perception ni Boy Contempt. Sino yun? Yung wala na ngayon sa si Karaps. O si Karaps. Oo. Tapos Parang po, malapit yung pangalan yung Si Kuraps. oo. Karaps, ikaw kung saan mapunta yan. Opo, sorry. Oo. Nadala na-contempt kayo ng contempt, medyo huminay-hina yata kayo, mabuti Ayan. naman. Ngayon ay sumusunod kayo sa batas. Tama lang kasi Opo. mga abogado naman po kayo. Sundin nyo naman yung batas. Hindi sir, tingin ko excited lang Hindi, sila. natatawa ko sa pagbumuka nitong si Luistro Akala mo, ganun siya. Akala niya, nakakaisa na siya. Hindi niya alam mali yung ginagawa niya. Di ba? Hindi pwede po yung style na yon. Sapagkat yan ay resource persons. Kaya namimiss ka ng mga tao dahil dyan sa pagkokorek mo dun sa maling nangyayari. Ngayon, ang Yan. ginagawa naman nila, ito pa, isang kingkoy. Di ba? Ano?
Ano po yun? Bakit, ito, natatawa ako bakit ayaw nilang ipursu yung lead ng sinasabi ni Diskaya, ni Curly at ni Sara Diskaya? Bakit nga ba? Yung sinasabing napipilitan lang sila, biktima sila. Yung mga binabigit ng mga congressmen, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin? Correct. Mga miyembro nyo yan O sinasabi nila, dinideny nga, di-deny. Pambihira naman kayo, para naman tayong pinanganak kahapon Ala ka naman aminin. Okay, Mhm. tama. Kayo talaga, oo. Hindi pwede yan. Ipurso nyo. Binibigyan na kayo ng impormasyon. Ang pinipitpit nyo, yung nagbibigay ng impormasyon. Inimbitan nyo yun. Opo. Imbitasyon yun, resource person. Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Ba't inimbita mo? Kayo naman, ayan na naman kayo. Kaya sirang-sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. Oo nga. O, Ba't nawala sila na na. naman, sir? Wala na ba iba? Nawala na si Caraps, may pumalit naman. Si Terry Ridon. Yun. Si Bambolias, di ba? Hindi, pareho kami niyan Parang may Bambolias sa muka. Uy, grabe naman. Wala naman. Bilog na bilog. Pareho kami niyan. Kaibigan ko yan Okay. Oo. Kayo naman, napilit at dinidikit sa mga Duterte yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan nung panahon ni Duterte. Official yan nung panahon ni Duterte. Pero kung may galit ka, huwag mo namang gamitin Yes. yung platform mo. House Committee on Accounts Chair. Pambihira naman huwag naman ganon. Tama. Let us not do that to the House. Yung i-preserve natin yung natitirang kredibilidad Opo. ng House of Representatives. Nakakatakot na ngayon, attorney. Pati mga bata ngayon nagre-react na dun sa nangyayaring hearing. Paano naman talaga? Ang ganda-ganda na ng takbo sa Senado. Halatang halata naman nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si Saldico, ayun, pinutol na, nag-reorganization. Oh, yes. Tinanggal yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Ngayon, ang dinidikdik na naman, mga kontratista, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. Noong nag-press con po kami, Opo. na may kasabihang, it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. Bakit noon ay wala kayong ledger? Noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag pinadyaryo namin, natatakot kay Digong. Ngayon, wala nang natatakot. Wala na. Grabe na ngayon. Wala nang natatakot, di ba? Yung sinabi natin noong isang araw, yung NEP, hindi si Willie NEP patay na yun Opo. yung National Expenditure Program, dapat yan purely executive because there is separation of powers. Ayun. Pag yan ay tinransmit ng DBM, na Department of Budget and Management, sa House, doon lang magkakaroon dapat ng input ang mga members ng House of Representatives Opo. in the discharge of their functions as the guardians of public funds. In fact, minsan nga yung NEP, ito yung gusto. Halimbawa, 100% ang gusto nung Pangulo, ginagawa, 70% na lang yan, magtipid tayo. Ayun. Ito hindi Ngayon, at sinabi na ng mga sources na dating kongresista o nandun pa sa kongreso, yung mga kasamahan nila, ginagawa pa lang yung NEP, nakikialam na. Ito, dagdag mo to dagdag mo to. Yun namang executive branch, yung DBM, para lamang pagdating sa House ay mabilis ma-approve. Kasi pag hindi mo pinagbigyan yung mga kongresista, pahihirapan ka niyan. Sige, lagay na natin. Basta pagdating sa committee mo, approved yung budget na yan, napipilitan din. Puro blackmail di ba? Grabe pala. Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado at sa House, Opo. bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Ayun na.
Pati yung mga DPWH, ayun, yung mga district engineer lang. Opo, Oo. kawawa naman. Lahat, di ba sinabi na nga, from district engineer, pataas, pababa, di ba? Lahat may cut. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, Judgmental na. hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, not only pertains to public officials. Hindi po kasama diyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Eto po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, eto lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayun. In this case, nag-a-apply. Opo. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati, ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinaka-guilty. Pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba, may sinasabi na nga mga insertion. Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Opo. At number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganon ang nature ng testimonya. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Opo. Wala pong nakalagay. At Mr. Justice Secretary, baka hindi nyo po alam Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Meron po tayong isa pang batas. Yung Presidential Decree 749. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong Marcos under the rule-making powers of the President. Na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers. Matagal na ito. Eto, tingnan natin yung pizza. Yung latest 1975 pa. Ala. Kasi noon pong under the 1973 Constitution, meron pong tinatawag na Amendment number 6. Ano po yung Amendment number 6? Yan po kasi noon, ang form of government natin ay modified parliamentary system. Tayo ay mayroong siyempre ng parliament. Yes. Ang mga gabinete ay galing sa members of parliament. So therefore, dapat ikaw ay elected member muna ng parliament bago ka maging miyembro ng gabinete. Hindi katulad ngayon, puro appointed, di ba? May mga elected, pero kailangan umalis sila sa kanilang mga pwesto, katulad ni John Vic Remulla o kaya ni Boying Remulla, di ba? Gobernador, congressman, umalis sila. Opo. May presidente rin. Ngunit, ang
ang head of government, ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang Prime Minister. Oo, so may President and Prime Minister. I'm sorry, baliktad pala. May Prime Minister at may President. Ang head of government ay ang Presidente. Ang tunay na may power ay ang Presidente under the 73 Constitution. May Prime Minister. There was a time that Marcos Sr. was both the President and the Prime Minister. Noong 80s na, mga 80s na, ginawang Prime Minister si Cesar Virata. Pero ang Prime Minister noon ay figurehead lamang. Ang kapangyarihan ay sa Presidente. Nagpasa po ang legislature ng amendment to the Constitution, yung tinatawag na Amendment number 6, giving the President lawmaking powers. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gumawa ng batas by presidential decree. Ayun. Yan. So, dalawa po ang gumagawa ng batas noong panahon na yon. Noong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo. Ang Batasang Pambansa at ang Pangulo. So, may mga batas po. Katulad ng ating extradition law, yung 1069, PD 1069, yun po ay presidential decree. Ayun. Ang katuwiran nila, mas mabilis kung pwedeng gumawa ng batas ang presidente. Ayun. At siyempre, sinong question kung gusto ni Marcos Sr. na magkaroon ng Amendment 6, papalag ba? No one. Yung bata, wala eh. Dictatorial noon eh. I mean, I do not mean that in any pejorative sense, but as a fact, medyo dictatorial po Ang dating. ang Pangulo noon na si Pangulong Marcos Sr. Okay. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Joe Topacio. Pagkatapos sa mga commercials, infomercial, advertorials, patalas sa paalala po ay just in news, flash, breaking news, may ating sumamit kasi na kung ano na mga tsurma nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! Yeah, ma'am! Magandang umaga po Grabe. muli. At nagbabalik ang Yes, Yes, Yo Topacio, Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio at Miss Juvie de Guzman. At syempre, sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong Jim Paredes na bahagi. Bahagi ni Jim Paredes? Maliit lang yung bahagi ni Jim Paredes. Ganon. Nakita natin, maliit lang eh. Apo. Walay talong pa. Nakita mo? Grabe ka, Tony. Hindi, nasa ah. video eh. Napakahalay. Yun Oh. lang. Sorry, joke lang. Pinamagat to. Pakita mo, tweet mo, uy. Yun na. Ladies first. Yes, pagbati pinapabot po natin sa lahat ng mga friendship po na Yes, Yes Show Topacio, lalong-lalo na si Alan Bordeos, Casado, at si James Gigi, Rodrigo Samson, yan Henry Barcelona, Michael Delara, and family team Quezon City, salamat po sa inyo. Elvira Medina, tita, salamat po. Marisa Malyari, Mamita Lorna, Bono Adaza, oy si Tita Bono inaabo. Bono Adaza? Opo. Si... Homo Bono Adaza. Oy, kaibigan Ayan. natin yun. Kumusta na siya? Opo. Matapang yan, ha? Andyan Idol ko lang, yan. andyan lang siya sa office. Sa, Yan. sa office? Dito po sa QC. Ganun ba? Isang Opo, beses opo. na imbitahin natin. Tagal Yes na po. namin din nagkikita. Yes po. Mm. John McGorry, of course, Charlie Gadi, Quezon City. Hi, hello po. Nako, Beth Pineda, hi, ng Bukawi, Bulacan. Lagi daw baha sa kanila. Eva Grijaldo, hi, Dave Fajardo, Rodora Azanza, at mabuhay po si Josephine Salvador ng Guagua, Pampanga, and Veronica Estrada Lim ng Caloocan City. Ay, hindi pa natin babati ang ating Vice President, si Yes. VP Ray Baleñas. Hi, Happy birthday! happy birthday. Hindi ko na makalimutan kasi wala akong naamoy na pansit at saka fried chicken. Happy birthday, Oo. sir. Ano Yan. mo kamag-anak yata ito ng aming kasama, si Joey. Joey? Sa... Arce? Ay, sino po? Hindi, sa opisina, si Joey. Bakit Joey po? Custodio. Kasi si VP Ray Baleñas, di ba? Baleñas. Ito namang si Joey Baliena. Baliena. Laki. Grabe naman si Tor talaga. Ang layo eh. Malayo pa, malayo. Anyway, Okay, eto sige po, po. si MCEL, yan, pilit nilang gustong idawit ang dating administrasyon. Natatawa nga ako, sinasabi nila may flood control project din daw. Si Mayor Basteba o si Pulong. Grabe, no? Alam niyo po, ang problema naman po ay hindi po
ang flood control, anomalya sa flood control. Yung flood control, mabuti po yan. Yes. Oo, kung maayos. Opo. Ngayon, patunayan yung may anomalya nung panahon na yon, bago niya sabihin, uy, 51 billion kay Polong. Wag Oh, na. kung okay naman wala namang problema. Flood control ga. Knee-jerk reaction. Mamaya, talakayin natin yan. Oh, hi daw kay Pabibo Kaboy. Gerald Calzado. Yes. Sabi niya, always watching from Kimbonjing, Tambaloslos, Crocs Country. Here. Yeah. Yeah. Lori B. Capisos. Paano matatakot kay BBM? Mahinang nila lang. Okay. Anale Takahashi. Okay, nandito rin. Ano daw kasi, kumpare daw ni Soto at ni Martin Romualdez, si Arjo. Hindi naman, by that very fact alone, hindi naman po ibig sabihin na may kasalanan na. Opo, opo. Ayan, Kula Sisi. Yan. Ayos. Jason June Estrada. Opo, opo. Si Pamela. Yan, always nice to listen to daw. Thank to us you. daw. Thank you. Ernesto Marquez. Yan. Hi. Jason, nandito rin. Hi. Maruf Versosa. Good morning din po. Noemi Ruth Ravina. Meow. Nakakasuklam na daw ang ginagawa sa investigasyon. Oo. Grabe. Okay na nga daw si Senator Marcoleta. Ayaw nila ng okay Gusto nila magulo. Gusto nila yung mga may parinig na magkakahabulan ng taga. Ano ba na? Yun lang. Yung mga tiratang yan diba? very unsenatorial. Ibukay. Yan. Hi, Attorney Tapasio and Miss Juvie. Hi po, hello. Yan. Pagka Duterte daw ang binanggit, tama agad, sabi ng mga kongresista. Pero pagkakakampi nila mali, syempre, selective Daday Nabong. Hi. Guwapa, lagi ko, yan. Eto rin, nandito si Makoy Penduko from Calgary, Canada. Yan. Nandito rin si Arlene Diaz. Good morning din po. Selma Opo. Tariman from Korea. South Korea. South Korea. Korea. Hindi ko agad nakita yung Ay, S. yung ASEAN. Kala ko North Korea. Mabigat yun. Annabel Surio, I watched House hearing yesterday. Napahiya Opo. sila kay Diskaya. Yan. Ferdinand Mendoza, ay Katukayo. How are you? Hello po. Amazing Vanning, happy watching. Maharluka Apoltera, gwapo na, macho pa. Yan, Ed Manghente. Hi. Attorney, parang ang susunod ngayon ang speaker ng House of Representative. Yan. Sabi na nga mag-reorganize sila kasi Opo. may pahid na Oo. Sandy Daza. Hi. Nandito rin. Sino pa ba nandito? Si Jesse Lucero. Opo. May chance pa bang makaalis sa corruption ng Pilipinas? Sana po, sana. Meron yan, Sana, meron. yan. Oo, Hope meron yan. Springs Eternal. Joylyn Suarez from San Pedro, Laguna pa. Constituent ni Damper. Ni Damper Hernandez. Si Damper. Oo. JDC, good morning din po. Hello po. Dianel. Meow. Yan. Si Babes Turquesa. Nanay Yan. Kakang. Nene Daddy. Nandito rin si Tek. Ang dami po pasensya na kayo. Pasok ng pasok. Cynthia Season. Yan. Jel Troy. Jel Troy ay from ano ba to? Tambonjing City. South Korea. Meron ba nun? Hindi ko alam. Tignan nyo nga. Tambonjing. Ikaw baka nilaloko mo ako, Jel Roy Jel Troy pala. Luz Biminda Liabe. Yan. Nakahabol din daw siya ng live. Masaya siya. Hi. Efren Labutak. Kingdom of Saudi Arabia. Babes Turquesa. Shout out daw from Singapore. Helms sa 08. Black Friday rally daw. 12 to 13. Itong Friday na yan, ano? Opo, opo. Lori B. Capisos, naabutan ko rin ng live ni attorney watching from Alaska. Salamat po. Wow, Sa malamig inyong dyan, pakikinig. malamig. El Ziver Quinones. Ayan. Shout out kay Ginorema Atienza sa Okay. London. Opo, Yan. opo. Nitz Malina watching from Singapore. Okay po. Joseph Arnel Aguilar, good morning din po. Babes Turquesa. Yes. Sabi niya, Luzon ay mala swimming pool. Bakit idadamay ang Davao? Sabi nga, yun nga. Pag ba yung nagsasabi bang may anomaly? Flood control, Wala. hindi masama yan. Ang ganda nga Anomalya ang masama. Yeah, ano man Ayun yan. naman, Teddy Villanueva. Manolito outbreak from Victoria, British Columbia, Canada. Okay. Yahoy. Junleg Manibela. Yan, nandito rin Cynthia Season. Samson Kua, good morning sa lahat.
sa South City, California, line Yes. Masangkay. Naka-alarm clock po ng 11 a.m. para sa inyo. Salamat Ay, po. grabe. Joseph Bale, nakakayak po talaga nangyayari. Hello. Ay, nako. Oo. Sadya po. Edmang Hente. Ayan. Ano ba ang problema mga contractor sa House of Representatives? Yan. Ang dami daw contractor sa House of Representatives. Bakit daw yung Senate President ang pinalitan? Oh, di ba? At saka ano na daw nangyari doon sa Legacy, sa Sunwest, sa High Tone? Yun nga eh. Na may mga nagsasabi, hindi namin sinasabing totoo, Opo, opo. na may kaugnayan kay Speaker at si Saldico. Si Saldico, bigla yatang nabali ang leeg. Di ba? Magpapagamot daw eh. Biglang nagpagamot. Okay. Si Augustine Paestel watching live from Hong Kong. Adel Reyes watching from USA. Cynthia Sison watching from Hong Kong. Yan. Yan na. Marami Okay, kami nagpapa-shoutout dito. Kaya alam, pasok po ng pasok yung mga messages. Si Easy Ginto, first time siya naka-watch ng Okay live. po. Yan. Sabi ni Nitz Balilaw, mabuhay po, maraming matututunan sa channel na ito. Pasensya na kayo, grabe yung pasok ng mga messages. Salamat po. Gilo na ako. Yan. Anyway, Yan. pabati na rin, pa-Jim Paredes na rin, kay Michael Guy, kay Rolly Mende Tomas. Hi. Iyan. Kay Cathy Palamos. Opo. Si KM's Bagahum. Sige po. Yan, si Attorney Raf Andrada, Hi, Alex Attorney. Cruz, Richard Chuateco, Yan. yan, si Lito de Guzman, Andrew Tan, William Gatchalian, Willie Keng, Yan. Alex Cruz, Louie Nuts Gamboa, wow. Yan na. Di ba wawaw yung ano? Wow. Wawaw yung contractor yun. Yeah, di ba? yeah. Oo. Sige po. Okay. At baka may pahabol, ay pwede naman naming ihabol. Ayan. Pero yung pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ito po yung sinasabi ko kanina Ayan. na baka hindi alam ni Justice Secretary, yung PD 749. Ito po ay naglalayong bigyan ng immunity. Opo. Yaong mga tao na voluntaryo na nagbibigay ng information tungkol sa panunuhol, yan, sa tax evasion at sa smuggling. Yan. At saka ibang mga bagay na may kinalaman sa katiwalian or graft and corruption. Ayun. Binibigyan po ng immunity, entitled sila sa immunity. Basta ang mga kondisyong, mga sumusunod na kondisyon ay naroroon. Number 1, dapat consummated. Ibig sabihin, tapos na, nagawa na. Okay. Parang yung nangyari kay Diskaya. Ayun. Di ba tapos na? Nagawit. Nagbigay na ng suhol. So, consummated. Consummate. Oo. Kaya consumido na. Consummate. Oh, yung nangyayari sa ating mga Consumido. tao. Oo, consummated. OMG, yan. Consumido. Okay, number 2. Aha. Necessary yung impormasyon para ma-convict yung tumanggap ng suhol. Okay. Yung number 3, yung yung impormasyon na yon ay wala pa po sa estado. Hindi pa Ayun. nasa possession ng prosecution arm ng estado, either NBI o police Yeah. or DOJ, yan. Number 4, yung katulad ng sinabi natin kanina under the rules of court, corroborated, ibig sabihin, may iba pa nagsasabi, nagpapatibay, Ayun. matibay na patotoo. At number 5, yung nagbibigay ng impormasyon ay wala pang conviction Opo. of a crime involving moral turpitude. Ang Yun na, tanong ko yun na. kay Boying Remulla, nasaan po rito sa batas na ito? Nasaan? Where? Wale. Ang sinasabi mong dapat ibalik muna. Wala po. Wale. Saan mo ba kinuha yan? Pambihira naman. Minagugulo mo eh. Yun lang. Oh, wala po both under Rule 119 Opo. at Presidential Decree 749 na nagsasabing bago ka mabigyan ng immunity Opo. ay kailangang ibalik mo muna. Ngayon, ibig ba sabihin yan kung merong ill-gotten wealth ay nakalibre na sila? Hindi po. Yun ang sinasabi ni Remulla. Hindi. Sinabi niya, pagtatawanan lang tayo. Ang procedure po dyan, sir, at hindi naman ako ang nakakaalam lang nito. Alam po lahat ng mga abogado, pwera lang po yata kayo, na kung ang isang pribadong tao, halimbawa katulad ng mga Diskaya, Opo. ay may yumaman dahil sa pakikipagsabuatan Ayun. sa mga public officials, dinidemanda po yan ng Anti-Graft at ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ha? Sa
Ombudsman, dilitisin sa Sandigan Bayan, kahit private person yan, may jurisdiction ng Sandigan Bayan because in conspiracy plus may forfeiture proceedings kung saan maghahain ng demandang Estado para kunin yung mga ill-gotten wealth pero dadaan pa rin sa korte. Yun na. Yun po ang procedure, hindi yung ngayon pa lang kukunin mo na. At Okay. sa notang yan mga kasama ay magbabalik teka muna, magbabalik ba muna kami o tatanggap muna kami ng flash report? Yan, sige, tatanggap tayo ng flash report mula kay Patrol 24, June Samson! Son! Attorney, kasalukuyan nagpapatuloy pa ang pag-serve o yung pagsisilbi ng mga sabina para sa mga akusado kaugnay sa pagkawala ng mga sabongeros. Batay sa impormasyon ay sinimulan ng pagpapadala ng mga sabina kagabi at nagpapatuloy pa ito ngayong araw. Pangunahin sa pinadalhan ng sabina sina Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at 6 na pong iba pa. Kasama rin sa ipinasabina si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pulis, pati ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kapatid nito na si Ella Kim. Layunin ng sabina na padaluhin sila sa idaraos na preliminary investigation ng DOJ para sagutin ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Nakatakda namang idaos sa susunod na September 16 ang naturang pagdinig. Patrol 34, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kung balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yun Topacio, ating oras. Alas 11:47 ng umaga. At ngayon naman po sa ating huling yugto ay mayroon tayong mga panauhin. Yes. Ito po ay repeat customer na kumbaga. Opo, pero follow up to eh. Oo Kailangan naman, nating syempre, malaman yung kailangan, nangyari. Oo, sapagkat kung inyong nagugunita, kung hindi nyo nagugunita, wala akong magagawa. Nakalimutan nyo eh. Oh, pero, yes. Kung inyong nagugunita, 2 weeks ba? 2 Yeah, weeks yeah, ago, yeah, mga 2 oo. weeks ago po, ay may naging panauhin po tayo mula sa mga organisasyon ng mga kawani ng mga government-owned and controlled corporations Yes. o GOCCs. Workers group. O, at patungkol po, to use the favorite word of Anteclair, patungkol. Di ba tungkol lang naman, di ba patungkol? Yes. Ang alam ko, patikol eh. Yung Hindi. patikol sa, ano yun, di ba sa Mindanao yun, yung patikol. Hindi ko alam. Di ba nagkaroon pa ng patikol massacre? Aray. Yung in-ambush, di ba natatandaan yun? Opo, opo. Oh, alam nyo ba yun na winner? Jacqueline, alam mo ba yung patikol massacre? Si Jun na nandyan. Si Jun ba? Jun. Di ba yung patikol massacre? I-google nyo. Pero attorney, mas magandang malaman Oo, natin. anyway, tungkol po to sa mga nawalang benepisyo Yes. ng mga GOCC workers natin na hindi po maganda Opo. sapagkat kawawa naman po sila nga ay nagtsatsaga sa gobyerno para mapaglingkuran Yes. ang mga mamamayan instead of going into private corporations kung saan mas mataas ang sahod, nagpapagal nga po sila dito sa mga government-owned or controlled corporations, Yeah. naapi pa. So, i-welcome po natin back. Ikaw na mag-introduce. Yeah, unahin natin si Miss Nanette Harino Lati, Pangulo ng Land Bank of the Philippines Employees Association, Sino kasama niya? na matagal nang nagsusumamo. Ayan. Ito, may kasama siya. Syempre, kasama po niya ang, syempre, yung nandyan. Ayun, nakasulat. Ayan, si Attorney Yes. Susan, iduyan mo. Iduyan mo. Ang duyan ko. Ay, si Attorney talaga. Unti-unti. Ala. Itulak mo. Teka, magagalit si Pangulong Digong niya. Itulak Ala, daw eh. wag. Nagiging tulak ka pa. Okay. Oh, anyway. Unahin natin si Ma'am Nanette. Ma'am Nanette. let's welcome Iwa- Ma'am Nanette and Panyera Susan. Yan.
Magandang umaga po muli, Atty. Topacio, Miss Juvie. Opo, good morning po. Nandito na naman po kami at sana hindi naman kayo magsawa at Hindi po, never. muli ay nananawagan po kami sa ating mahal na Pangulo. Ang isa lang naman po yung panawagan namin tungkol po sa ating implementasyon ng aming CPCS2. Yun po yung pay plan compensation namin. Paliwanag po ulit. Baka medyo bagong gising si Pangulo. Okay, Oo. ang pay plan compensation po namin ay sa kasalukuyan po ay ito po ay dapat na-implement na supposedly dapat no October 2024 yung last po na review nila. Pero hanggang ngayon po, nasa pangatlong taon po dapat yun. Ngayon mag-aapat na taon po on October. So hanggang ngayon po hindi pa na-implement. So yun po yung pinapanawagan namin. At dahil po sa EO 150 ng compensation plan na ito, yung sa 1 po, that under kami ng GCG, kasama po na nawala at sinuspinde ang aming mga benepisyo katulad ng bigas, yung housing allowance po namin, children's allowance, medical po, at marami pang iba, mga 7 hanggang 8 po yon. So, nananawagan po kami, 10 po ng 30,000 po sa GFIs lang yon. Pero under GOCCs po, napakadami po, alam nyo. 30,000. Ba't sabi nyo 10 lang? 30,000 po Sabi sa niyo, buo. 10 ng Kami po mga- si Land Bank po. Land Bank 10 lang po kayo. alone Alam ko, is marami. around 10,000 plus. Pero ang binubuo po Marami ng sila. 7 ay 30,000 plus po. Pero hindi pa po kasama yung ibang ilang daang GOCC po na maliliit. Kasama po rin sila na apektado. Ayan. Teka, nakita ko, Ma'am Nanette, na kayo ay lumiham sa ating Pangulo noon pang ika-8 ng Hunyo nitong Yes. taong ito. Tatanong ko magtatanong ko parang si SP Tipo. President Tito Soto. Anyari? Medyo napakalungkot po ng isasagot ko kasi Nako! hanggang ngayon po, wala pa po Yun kami lang. natatanggap na sagot mula po sa Malacanang. Hindi lang po 2025 yan. Simula pa po noong 2023, lumiham na po kami sa ating mahal na Pangulo. Ang hindi lang po namin alam ay kung nakakarating po sa kanya mismo. Yun. Ma'am, may payo ko kung hindi ninyo mamasamain. Yung pong Chief of Staff ni Senator Robin Hood Padilla ay si Attorney Philip Jurado na dating head ng yung government Office of the Government Corporate Council. Ayun. Iyon. Baka naman pwedeng Makatulong lumapit siya. tayo kay Senator Padilla. Maraming Through salamat the intercession ni Attorney Philip Jurado. Maayos po ito eh. Noon po itong si Attorney Jurado ay ay OGCC. Siyang hepe ng OGCC. Opo. Ang gusto niya, kasi ang nangyayari dyan sa mga ibang government-owned or controlled corporations, yung mga opisyal, ang lalaki ng perks. Ha? Oo, perks ha, perks. Baka kung anong isipin yung malalaki. Ang perks. Ano? Yung mga rank and file, iyan ang katulad ng inyo, nawawala ng benepisyo. So sabi niya, dapat i-equalize. Ayun. At yung ang problema lang, noong kanyang kinikitil yung mga sobrang pribilehiyo ng mga nasa top management ng mga GOCCs. Opo. Inintriga siya kaya natanggal siya. Pero ang puso niya ay para sa inyo. At I'm sure na kung lalapit kayo kay Senator Padilla, ay tutulungan po kayo. Oh, para lalong marinig. At hindi lang yan, sir, ha? Kailangan malaman din na nandyan din si Joseph Ariel Ramirez ng PhilDeseo, Philippine Deposit Insurance Corporation Employees Organization. At nandyan din si Louis Israel ng Pag-ibig Fund. Oh, grabe, nandito na pala sila. At yung kinatawan ng Access, SSS, Association of Concerned SSS Employees. Narito rin. Oh, nandyan lang. Hindi lang ka siya sa natin studio. maipasok. Oh. But Ang lapat anyway, kasi nating dalawa kaya hindi na kumasya. Oo. Grabe Anyway, kayo. dumako naman tayo kay Attorney Iduyan. Ano? Sige po. Itong letter na ito ay 3 months ago, more or less. Ano po? Opo. Yes po, attorney. Good morning po sa lahat Opo. ng nanonood. Morning. Apo. Yes, show to passion. Opo. Yung inyong nasabi sa amin na medyo nagpahiwatig kayo noon na nagko-contemplate na kayo ng judicial action. Kumusta naman po yun? Yes po, totoo po yun, attorney. Pero po last week po kasi, hinarap po kami ng mga commissioners ng GCG. Ayun, ang maganda. Naman di pala. May good news naman pala. Good news. Opo. May Nakaramdam goodness. naman sila na kailangan na pa nila kami kausapin. Ano pwede nyo bang ihayag o sabihin sa ating mga kababayan kung anong napag-usapan nyo? Hindi naman po confidential. Siguro ang punto na lang po ng usapan na yon ay tapos na po ang role nila sa CPCS2. Na-submit na po nila sa Office of the President. And as of last week, wala pa pong clarification na binalik po sa kanila. So they are hopeful po Naku. na mailabas po siya
sooner than later po. Ay, naku, Sana nagbayagin bago po naman pala eh. Alay, Oo. siya ay mabuti. Alam niyo nagbayagin. Sa Ilocano, mabagal. Nagbayagin eh. Nagbayagin. Naku naman, sana po, anong gusto niyong gawin ko? Gusto niyo, murahin ko sila. Kaya, Wow. wag naman. Resulta. Oo, Kailangan natin. umapila lang tayo. Opo, yan lang. Oo, Apila lang. apila lang. Bilisan niyo naman, ha, mga nyo. Ha, bilisan niyo, mga nyo. Hindi ako nang mura, ha. Sabi ko lang, Hindi. bilisan niyo, mga nyo. Nyo. Tsaka tayo baka pwede rin na wala na lang fake news na kesyo lumabas na raw, kesyo side na raw. So, wala ka po kasi kaming statement from Malacanang, kaya hindi po namin talaga alam kung ano po yung estado niya. Ayun. Importante rin po to, Mr. President, kung nakikinig kayo, no? Opo. Baka masyado siyang nawiwili dito sa flood control, yung Truth Commission nga di ba? Ang tagal na eh. Tinamaan nga po kami ng baha, sir. Na-timingan sila. 3 days nang sinasabi ni E.S. Bersamin, ready for signature, nagbayagin din. Binaha sila, sir. Sila, Oo nga mismo. kawawa naman po ito, binabaha na nga, tinanggal nyo pa ng benepisyo. Yun nga po, pambili man lamang ng lotion sa paa para hindi naman mabitak-bitak yung paa pag lusong sa baha. Mr. President, parang awa nyo na po, importante rin po to. Ang mga empleyado po to ng GOCCs na naglilingkod sa ating mga kababayan. At hindi lang yan, attorney, wait lang. Nakahanda po silang magsampa ng petition for mandamus upang mapilitan ang CGC na tuparin ang kanilang tungkulin, sabi ni Attorney Iduyan. At teka, ano bang deadline na binibigay nyo sa kanila? Wala namang pong deadline sa ngayon. Basta po, patuloy lang po ang pakikipag-usap naman po ng GCG sa amin. Yun. Siguro within a reasonable time. Huwag namang open-ended hindi naman naman po, pwede yun, opo. no? Sige. At baka meron po kayong mga mensahe sa ating Pangulo. Sige, Ma'am Nene. At dun sa mga dapat magpatupad nitong inyong mga benepisyo. Isa lang naman po ang lagi naming panawagan. Ito po ay totoong panawagan at nagsusumamo po kami sa ating mahal na Pangulo dahil hindi lang po 30,000 empleyado kundi ilang daang libong empleyado po at may mga pamilya po itong mga ito na nag-iintay po at hindi po ako magsasawa na ulitin na napakadami pong namatay sa aming hanay. Kaya hindi po kami titigil na ipaglaban na sana po madinig kami at ang GFIs po ay napakalaki po ng contribution sa ating sa ating gobyerno Sadya, oo naman. Kaya sana po wag naman nila kaming pabayaan kasi po umulan, umaraw, bumaha, may earthquake, kung ano man po sakuna, hindi po tumitigil magserbisyo ang mga nasa GFIs po at GOCCs. Okay, galing. Panyera Susan. Sa amin naman po sa affiliate, sanay kami sa multitasking. So, madami kaming roles, pero ito po ang item namin. So, ang hiningi namin kay Presidente, mag-multitasking din siya. Pansinin din kaming mga government employees. Hindi lang po puro flood control. Saka balik nyo na yung kinuha yung pondo sa PhilHealth. Pambira naman nilagay nyo sa... Na-overlook. Hindi mahanap nga Na-overlook. Di ba hindi ito mahanap? Hindi raw Yung mahanap? Secretary Herbosa, di ba sinabi niya? Aha. Anyari doon? Nung Ganon? tinatanong sa kanya, sabi niya, achache. Anyway, maraming salamat po, Yan. Ma'am Nanette Harinyo Lati, ang Yes. Pangulo ng National Executive Board at Si Attorney Susan. Attorney Susan, yan. Iduyan. At hindi lang yan, Iduyan. Iduyan. At nandyan din si hindi lang natin napapasok yung ating kaagapay sa PISEA. Yan. Kasi, okay. Anong pangalan? Anong pangalan? Sabi mo. Si Ariel. Ayan. Ariel. Ayan. Okay. Sige po. Oo. At maraming salamat. Salamat po, Huwag paumanin po, kayong mangingimi na pumunta Follow up po natin rito. uli. Oo. After 2 weeks, kulitin natin. Pagka 2 weeks yan at bumalik kayo rito at wala pa rin resulta, magmumura na talaga ako kasi hodang matanggal ako rito. Huwag naman. Biro lang. Wag naman. Maraming salamat po. Off-air natin murahin. Off-air. Anyway, sa notang yan mga kasama, maraming salamat po muli. Eto po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Juby de Guzman. Kami po ay magbibigay daan na sa susunod na programang Balitang Bayan. Ni Kasama Boss. wala pa kung sinong kasama. Boss Drew Nasino. Paano kung di si pustahan Jen tayo. Patrol yan? Lalabas yan. Paano si Ma'am Juda? Paano? Wala. Ay, basta Boss Drew Nasino. Yan. Sino ba? Si Hindi. Boss Drew ba? Mukhang nakalimutan nilang Si Boss Drew ba? Si Boss Drew? Oh, Boss Drew Nasino. Pakisigaw naman. Boss Drew, ha? Yes. Pagka ako napahiya rito, lagot kayo lahat sa akin. Si Boss Drew Nasino! Oh, di ba?
Opo, Okay. hanggang sa susunod po, kami po ay nag-iwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at piti mo sa iyong kaisipan na huwag makiki. Apin! 1, 2, 3, Yeba! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Time check. Picture a place adorned with lush greenery,